Alright, Filipino Reaction. Nandito na naman tayo mga kaibigan. Eto na, trending na naman si Maharlika. Maharlika, naloloka na. Marcos Jr., kabado daw, sabi niya. Eto na, Maharlika, pasok. Anong padali mo ngayong araw na ito? Si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan na si Marcos Jr.? Bakit siya kinakabahan? Ayon sa ating source, sa pag-resign ni Inday. Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag-aadictus benedictus siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So, ngayon ako sa nakikita ako dito dahil dun sa aking mga source nga, nakausap ko na kailan ba itong magsasalta si Inday. Ang sabi na sa akin, Maharlika, be patient. May sariling timeline si Inday. And this... Ibig sabihin, ito si Maharlika at saka si Inday ay magkatropa, nagtatawagan sa isa't isa. Ganon ang ibig mo sabihin. Bakit naman na kinakabahan? Ang dami-daming Pilipino na kapalit dyan ni Inday. Ha? Ang daming magagaling na Pilipino na dapat dyan sa DepEd. Bakit kabahan? Talisari ito si Maharlika, no? Okay, continue lang. This is her timeline. So, ano yung timeline niya? Well, laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, hindi ito gagawa ng aksyon si Inday na magre-resign ng ganun-ganun na lang. Ginamit siya ni Marcos Jr. Ay, sa tingin ko, kaya nag-resign yan kasi nga hindi niya kaya. Hindi niya kaya ang obligasyon doon sa DepEd. Ha? Kaya nag-resign. Or sumunod sa tatay niya. Ganon. Talaga naman. Maharlika, kabado na sa video si Panglilin lang sa inyo. Kaya si Inday nakipag-partnership sa kanya, nakipag-unite para sa continuity ng mga infrastructures at para sana pamurahin ng mga bilihin at sinasabi ang 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag-unity team siya o nakipag-unite siya sa mga sindikato nga. Dahilan kung bakit kayo ay hindi makahanap-hanap ng trabaho. Dahilan kung bakit kayong lahat, whether you are pula, puti, green, whatever your color, hindi na kayo makabili ng tamang pagkain dahil sa inyong kahirapan na makahanap ng trabaho. Maharlika, dami-dami trabaho sa Pilipinas. Nako. Sa totoo lang, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, pumunta ka lang sa ibang lugar, sa Maynila o sa Kuan, kasi yung ibang probinsya talaga walang trabaho dyan. Punta ka ng Maynila, makakahanap at makakahanap ka kung talagang naghahanap ka. Sari-sari naman ito si Maharlika na ito Kaysa naman yung iba, hindi makahanap ng mabiling lupa, yung mga Chinese. Bumili ng lupa, yun ang pinapasok ni ex Duterte. Ngayon, pag nanalo nga ito si BP Sara, halimbawa tumakbo ito ng presidente at nanalo, sigurado ang mga Chinese lalong dadami sa Pilipinas. Malayo pang eleksyon nag-resign na sa DepEd si BP Sara. Paano nga hindi niya kayang obligasyon niya doon sa DepEd? Kasi nga binabatikos siya. Pero ito si Maharlika, ayun nga. Continue lang mga kaibigan, ano masasabi niyo dito? Ano ang minimum wage natin? Yung aking gagawin ang minimum pinapag-aralan na ngayon, gagawin na daw 1,000 plus. Ang minimum. Pinapag-aralan na. Pinapag-aralan pa lang. Kasi ay tinanong ko siya, sabi ko magkano na ba ang mga bilihin? The minimum wage ranges from 573 pesos to 610 per day. Depende kung sa probinsya ka. Kaya magkano ang bilihin? Nakakabili gagawin ng 1,000 na yung sahod ng tao Huli ka na sa balita, 650 pa lang sa iyo. Kayo, mo, sinadya sa akin, kompleto pa, mga picture pa. Katropa talaga niya si BP Sara. Picture ng baboy, ayan, atay baluna, kompleto. Taong, 90 per kilo. Sinadya sa akin, mayroon pang mga presyo. Okay, tignan natin. So, base dito sa kanyang listahan na sinad sa akin, mga kababayan, pinaano pa niya sa akin, ayan, mga presyo, fresh whole chicken, dadadadada. So, 610 ang inyong sweldo. Ito sa mga regular worker, Ang problema dito kay BP Sara, kinontra yata itong si Bongbong Marcos, hindi na lang tumulong, Vice President ng Pilipinas. Ay dapat galaw-galaw, galaw-galaw din. Fresh whole chicken, 190. Whole chicken, 210. Tahong, pampano, 420. Basta, kahit sinong Pangulo ng Pilipinas ang ilagay mo dyan, ay ganyan talaga ang per kilo niyan. Ang taas ng presyo, ayoko na i-itemize lahat. Ang ibig kong sabihin dito mga palangga, simula nung pumasok si Bangag Jr., lalo kayong nahirapan sa pagbili ng mga pangunahing bilihin
gawin kasi imbis na ibigay sa inyo ang Dumali ka nung eleksyon nga, ikaw ay nung iboto nyo si Marcos, ganyan-ganyan ka pa nung araw, ngayon nanalo na. Binabaliktad mo na, anong klaseng kinumpanya mo siya nung araw, ganyan-ganyan, botohin nyo. Ito ay talagang best friend ito dati eh. Oh, ngayon kinukontra mo, nanalo na. Diyos mio, Marimar. Ano ba talaga, Marimar, ano ba talaga, Marlik, ang gusto mo mangyari? Umalis si BBM sa pwesto niya na dahil pulburon ka ng pulburon na wala namang ebidensya. Pinatawag na nga yung katropa mo. Walang nailabas doon sa Senado. Ngumalngal lang din ang ngumalngal. Sinayang lang ang oras ng Senado doon sa hearing-hearing na nangyari. Yung nagsumbong dito kay Maharlika. pera through project ay ninanakaw ng mga walang hiya. At ito ang nakikita ni Inday Sara, malamang sa malamang na hindi niya kayang sikmurain ang ginagawa ng Bangag Jr. at si Lisa Tanas. Itong pagre-resign ni Inday, ito ay nakikita niya kung gaano katalamak ang panggigipit ni Marcos Jr. Kaya ikaw, Bangag, antayin mo na ihilain ka ng taong bayan dyan sa iyong kinauupuan na hindi naman ikaw nagpapatakbo kundi ang asawa mong Bartek lahat na. At Galit. Naluluka na yata ito. Nasisiraan na yata ito. Nagugutom na yata ito. Si Marlica nito. Asawa mong Bartek lahat ay 10. Sa inyong mga kasabawat ay pamumuno. Pero trending mga kaibigan ito Trending. Okay? Okay, continue lang. Reaction video lang tayo. Maharlika, ito na. Trending na naman. 10 ng Wala tayong magagawa, kundi mag-reaction lang dito sa ganyang viral video. Okay, continue. inyong mga kasabwat dyan sa pamumuno ng mafyang gobyerno. Mafia, huwag namang mafia ang gobyerno naman. Umayos ka naman. Ang gobyerno ng Pilipinas ay napakaganda. Ang bansang Pilipinas ay napakaganda mga kaibigan. Okay? Ang pamamahala ng Pilipinas ay masasabi mong wow na wow. Sa Amerika ka eh. Okay? Kaya malaya kang humalngal dyan. Okay, continue lang. Kamo, sa tingin nyo ba na mafia ito? Sa tingin nyo ba hindi nakikita ni Inday Sara ito? Alam nyo mga kaibigan, pag siniraan nyo ng siniraan bansang Pilipinas, sa mga gobyerno ng Pilipinas, ay wala. Okay? Wala sa ayos ang mangyayari. Lalong pagulo. Okay? Gugulo ng gugulo ang mga ganito. Kasi nga sinisiraan mo ang sarili mong bansa. Di ba? Sinisiraan mo ang Republika ng Pilipinas sa ganitong paraan sa social media, nilalason mo ang isipan ng tao. Ganito. O kahit sinong maupong presidente dyan na ayaw nito, okay, ay sisiraan ang sisiraan. Ano na mangyari sa mga Pilipino nito? Di magwasak-wasak, magkakasiraan, maiba ang ugali. Ang ugali ng Pinoy napakabait mga kaibigan, masiyahin. Hindi na lang magsalita ng maayos, hindi na lang sumunod sa batas ng Pilipinas. At paniga naman ang ginagawa ng may nakaupo. Okay? Okay, continue lang. Yung nag-open ng investigation na si Congressman Swansing tungkol sa agricultural, asa na nga si Swansing? Ayun, nasa Partido Federal na, nagsama-sama na. Pero ito'y nakikita yan ni Inday yung mga ginagawa nila. Bakit? Kasi nga si Inday, BP, gusto nga agad niya maging presidente ng Pilipinas para papasukin niya mga Chinese sa Pilipinas. Ay nagrereklamo na nga ang Pinoy. Okay? Nagrereklamo na nga ang Pinoy dahil nga walang na mabiling lupa. Binili na ng Chinese, gumawa ng illegal, lalo na yung pugo. Okay? Pinapasok ang pugo, ng itlog na namang itlog na mahabang panahon. Ayun, may bagong Chinatown na sa Parañaque ngayon. Talaga naman. Okay, continue lang. Nasabi itong agricultural smuggling. Pinigil ni Marcos Jr. ang hearing na panagutin si Michael Ma dito sa kinasasangkutan niyan agricultural smuggling. Pero ano nangyari? Pinigil ni Bangag noong January 29, Ano pinigil sa Senate hearing nga sila? Bahala sila dyan. Okay? Pinapanood ng tao yan. 23, no, kinausap niya si Zubiri, Senate President pa noon, at ang kanyang pinsan na nagkaroon sila ng legislative Ay, agenda. tinanggal na nga si Subiri, di ba? Pinalta na ni Jesus Cordero. Talaga naman. Okay, continue lang. Maharlika. Easy ka lang. Easy lang. Maraming nanonood sa yung kapwa mga Pilipino, baka ma-high blood ka, may stroke ka dyan. Then, after that, wala nang hearing magpakailanman. At sabi ko nga, hindi rin inulat ng mga mainstream media. Ay nako, commercial. Hindi daw inulat ng mainstream media. Paano may nakatutok niya nga mga vlogger?
Alright, bahala na kayo mga kaibigan. Commercial kay Maharlika. Hey, Mara, take a photo. Commercial mula sa pulburon Na niya. mga reporter, ang pag-appoint ni Marcos Jr. bilang Special Envoy to China ni Michael Ma. Tinraidor po kayo ng mainstream media. Nako, rider daw na siya. Ang dami-dami vlogger, hindi naman pinapanood ng mga tao yung ibang social media legit na ngayon. Puro vlogger na ngayon. Kaya walang imposible sa vlogger, walang lihim na nakakaligtas mga kaibigan sa mga vlogger ngayon. Okay? Ito, bahala na kayo. Ano masasabi nyo dito sa ginangal-ngal ni Maharlika na talaga na sobra na, tama na, umiiyak na. Okay? Ang ibang tao na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, lagi na lang daw binibira or binabanatan itong tao na ito. Okay? Pinapatawag naman sa Senado, ayaw niya lumabas, ayaw niya pumunta doon, ayaw umuwi ng Pilipinas. Maraming bla 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 bla. Siguro takot pumunta ng Pilipinas ito, baka arestuhin siya. Sigurado, arestuhin ito. Kasi nga, ay maraming ito, cyber libel na ginangal-ngal. Alright? Bahala na kayo. Kaya lang, hindi ito pinapatulan ni BBM Si BBM ay natiling kalmado sa mga ganitong tao. Okay ba? Sabi niya, bahala ka na, amarte ka. Malaya kang ngalngalan, ang ngalngalin, ang iyong gustong ngalngalin. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At anong masasabi nyo? Subscribe my channel and comment. Bye-bye. Thank you.